Kilala ang Paite sa probinsya ng Laguna bilang carving capital of the Philippines. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, may kultura na ng pag-uukit sa lugar na ito. Isang 400 taong tradisyon na pilit binubuhay hanggang ngayon. Kasi nung panahon na Kastila, ang mga ninuno namin, may mga uwitan sa mga silong-silong ng bahay. Ngayon, yung Kastila, tinatanong ko anong bayan ito. Ang akala naman na nag-uwi, tinatanong yung wood carving tools. Eh sabi, Paet. Ah, Paet, be. Sabi naman. Si Mang Luis Ak-Ak ang isa sa pinakatanyag na mang-uukit sa Paite. Bata pa lang siya, hilig na niya ang pagguhit. Kaya kumuha siya ng kursong Fine Arts sa UP at naging illustrator ng mga comics. Pero sa pagdaan ng panahon, nagdesisyon si Mang Luis na bumalik sa Paite para ituloy ang kinagisnang tradisyon. Binuhay niya sa kahoy ang kanyang talento sa pagguhit. Naalala ko ang mga ukit na may pirmang PF. Kilala kaya siya ni Mang Luis? Si Pio Father, mas bata sa akin, pero nakakaukit siya ng mahusay, talagang umukit siya ng araw. Yun yung mga trabaho niya, mga nara na mga mural na makakapal. Iniukit niya ng talagang malalim yan, tapos umukit siya ng maliliit na item na gamais lang ang mukha. Hinahanga naman namin ng araw yun. Ay, nasaper, no? Kita-kita yung mukha, no? Lalo akong naintriga sa manguukit na kung tawagin Pio Fadul. Gaano nga ba siya kahusay sa pag-uukit noon? Sa isang gallery sa Paite, nalaman ko na hindi lang pala kahoy, kundi pati bato, kaya raw ukitin ni Pio. Si Pio Fadul ay isa sa pinakamahusay na pag-uukit sa bayan ng Paite. Kinikwento ng mayapa kong asawa na magaling talaga si Pio at kahit daw maliit na piraso ng kahoy na parang palito lang ng posporo, nung panahon na kagalingan talaga ni Pio mag-ukit, kaya niyang idetalye ang mukha. Pero noong taong 2003, bigla raw nagbago si Pio. Palado siya namamasyal sa bayan ng Paite na nakakabayo. Meron siya kabayo kaya na, tapos para siyang ermitanyo, na maraming nakasabik sa katawan niya, umak siya, kasakay sa kabayo, at namamasyal sa Paite. Pero wala na siyang, may sakit na siya nun. Sa bahay ng mga Valdecantos, isang koleksyon ng mga obra ni Pio ang kanilang naipon. Itong silid na ito, dito matatagpuan yung mga iba't ibang artwork ni Pio Fadul, yung PF na nakikita natin. Tapos, sabi nila, isa daw ito dun sa mga una nilang nakolekta or nakuha nila mula kay Pio. 1970s pa daw ito inukit. Makikita ninyo, napaka-intricate, Napaka-intricate ng ukit, tapos very smooth pa siya. Mga kinukomisyon pa raw si Pio Fadul noon ng iba't ibang mga simbahan, including the Vatican. Itong crucifix daw nito, isa daw ito sa mga kinumisyon sa kanya ng Roma. Kasama rin, makikita ninyo, katulad nitong crucifix na ito, si Pio Fadul daw napakagaling daw umukit na kahit maliit na piraso ng kahoy, makikita ninyo kapag may magnifying glass kayo, makikita ninyo yung detalye ng muka ni Kristo dito. Ito naman, 1990s din, maganda pa rin. Kitang-kita ninyo, grabe yung expression ng muka. Pero yun nga, habang tumatagal, nagbabago kasi nagkaroon daw ng sakit itong si Pio Fadul. So makikita ninyo itong mga artwork niya, mga year 2000 na ito, early 2000, medyo rough na or magaspang na yung ukit. Hanggang sa eventually, ganito na yung itsura ng mga inuukit niya. Makikita ninyo ito sa mga souvenir shops. Ito yung mga ukit ni Pio Fadul na nabibenta na lang for 400, 450 pesos.